Sa pangunguna ng United Nations, tumanggap ang Pilipinas ng tulong mula sa iba't ibang bansa bilang tulong sa mga nasalanta ni Super Typhoon Yolanda. Inaasahan naman ng mga international communities na gagamitin ng maayos ng pamahalaan ang naturang pondo at makakarating ito sa taong bayan. Para sa detalye, balitaan mo kami Bianca Piedad. 28 bansa na ang nagpaabot ng tulong para sa mga Super Typhoon Haiyan o Bagyong Yolanda sa malaking bahagi ng bansa. Tinatayang umaabot na sa 2,366,669,200 pesos ang halaga ng pinagsama-samang donasyon ng Australia, Belgium, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Indonesia, Israel, Japan, Luxembourg, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Vatican at Vietnam. Kabilang din sa mga nagbigay ng tulong ang European Union o European Committee at mga international organizations gaya ng United Nations Children's Fund o UNICEF, Médecins Sans Frontières o Doctors Without Borders, Oxfam International at United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o UNOCHA. The estimated amount was also processed through an online currency conversion tool that does not factor in interbank rates and daily fluctuations in foreign exchange rates. Umaasa naman si United Nations Under-Secretary General Valerie Amos na ang tama ang mga ibinigay na tulong ng international community para sa mga biktima ng bagyo. Habang inilatag din ng UN ang 6 na buwang plano para sa muling pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura sa apektadong mga lugar sa bansa simula November 2013 hanggang May 2014. Umapela naman ang UN sa donors sa buong mundo na maging bukas palad upang makalikom ng $301 million para sa muling pagbangon ng nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. With the government, and I very much hope that our donors will be generous. That plan is for $301 million. We are already seeing an international and generous response given the horrific pictures that people have seen, particularly on their television screens. We know that people need help now, but we also know that given the scale of the disaster, that help will need to continue for recovery and rehabilitation. Samantala, bumuo rin ng inisyatibo ang Senado at pinag-aaralan na rin ang proposal ni Senate President Franklin Drilon na rebisahin ang 2014 national budget upang makapaglaan ng kaukulang pondo sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Nakipagpulong naman si Senate Committee on Finance Chairman Francis Escudero sa Department of and Highways at tinalakay nila ang gagawing pagsasaayos sa mga napinsala ng bagyong Yolanda. Ayon kay Escudero, hindi bababa sa 10 bilyong piso ang target na makalap mula sa budget na idaragdag sa anumang natipid ng gobyerno sa budget ngayong taon. Bibigyang daan ito ang ilang probisyon na nakalagay sa procurement law natin. Hindi sa mas magaang, meron pa ring requirements na dapat sundin pero mas mapapabilis ang pag-procure ng kung ano mang kinakailangan para matugunan yung immediate need ng ating mga kababayan doon sa apektadong lugar. Kaugnay naman ng mga donasyon at tulong mula sa iba't ibang bansa, sumulat na ang Senado sa Department of Budget and Management upang linawin kung paano ang proseso sa mga matatanggap na donasyon. Bagaman donasyon at hindi nagmula sa buwis ng mamamayan, ani Escudero, public funds pa rin ito at subject sa pagsusuri ng Commission on Audit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.